Nagulat si Bailey habang nakatingin sa teleskopyo. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at kung bakit napakaraming tao doon. Sinabi niya kay Chana na kailangan din niyang makita ito. Tinanong ni Bailey kung tama ang nakita niya sa kulay. Sa pagtingin sa kanyang mga binocular, tinanong ni Chana kung saan at ano ang tinitingnan ng karamihan. Isang pulutong ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng isang bagay. Tinanong niya kung tumitingin sila sa portal, at nakita niya na maraming tao ang nagtipon sa paligid ng madilim na pulang portal. Sinabi ni Chana sa sorpresa na ito ay isang madilim na pulang portal. Itinuro ni Bailey ang kanyang daliri pasulong at napabulalas na imposible ito, at may nagpa siya na hamanin ang nakakabaliw na kahirapan. Sumigaw siya na kamakailan lamang ay nagbukas ang piitan, ngunit may kakayahan at lakas ng loob na hamanin ang nakakabaliw na kahirapan. Nang magngangalit ang kanyang mga ngipin, tinanong ni Bailey kung anong uri ng guild iyon. Tinanong ni Wasabi-kun kung maaaring ito ang mga miyembro ng guild sa unang lugar. Sinabi niya na ang Dark Forest ay kamakailan lamang nagbukas, at ang tanging mga taong may kakayahang gawin ito ay malamang na ang kanilang unang dibisyon. Ipinapalagay ng lalaking may tainga ng duwende na sila ay isang grupo ng mga solo player na random na pumili ng isang nakakabaliw na kahirapan. Sinabi ng Red Cloaked Armor Guy na nakakita siya ng maraming ganoong grupo na gustong subukan ang kanilang kapalaran. Sumang-ayon si Bailey, sinabi na ang mga ganitong sitwasyon ay hindi karaniwan. Tinanong niya si Chana kung ano ang iniisip niya. Sinabi ni Chana na may katuturan ito. Tumawa si Bailey at sinabing hindi ito maaaring maging ibang paraan. Naisip ni Chana na kahit totoo, hindi nila madadaanan ang piitan na ito. Dapat daw silang pumunta at tingnan. Nagulat ang mga tao sa karamihan na ito ay isang nakakabaliw na kahirapan. Tinanong ng isang lalaki sa karamihan kung may nakakita kung kaninong banda iyon at kung anong mga klase at kagamitan ang mayroon sila. Ang isa pang tao ay nagtanong kung sila ay mga miyembro ng 5 pangunahing guild o mga solo player lamang na nagpasya na subukan ang kanilang kapalaran. Ang isa pang tao ay nagsabi na kahit na ang mga miyembro ng Celestial Guild ay hindi makapasa sa tumaas na kahirapan at tiyak na hindi nila magagawa ang kanilang mga kagamitan. Ang lalaking may kayumangging buhok, na nakatingin sa paligid, ay nagsabi na ang mga tao ay lumalaki at sa pagkakataong ito ay lubos nilang mapapahiya ang kanilang sarili. Sinabi niya sa pangunahing karakter na dapat silang pumasok sa piitan ng mas mabilis at wala siyang pakialam kung ito ay nakakabaliw na kahirapan. Tumawa ang isang lalaki sa karamihan at sinabing sila ay mga solo player lang na nagpas siyang mamasyal. Ipinikit ni Ling-si ang kanyang mga mata at inalok na umalis. Nagulat ang isang lalaki sa karamihan nang mapansin niya ang mga miyembro ng Nebulous Guild. Sinabi ni Chana na maraming tao dito. Hiniling ni Bailey sa mga tao na hayaan silang makapasa. Nagulat ang matabang lalaki nang mapansin niya si Bailey. Si Bailey ay sumimangot sa sama ng loob at tinanong kung may pangangailangan para sa gayong mga tao sa paligid ng isang bagay na walang halaga. Awkward na itinaas ni Chana ang kanyang mga kilay at sinabing kailangan nilang sumiksik. Naisip ni Bailey na nakakainis ang mga solo player dahil kailangan niyang sumiksik sa karamihang ito. Nakangiting sabi ng matabang lalaki na hindi na nila kailangang sumiksik dahil nakapasok na sila sa piitan at humingi na siya ng impormasyon at nalaman niyang nabuo ang grupong ito mula sa solo players. Sinabi ni Bailey na tulad ng sinabi niya, sila ay solo players. Pumayag naman ang lalaki at sinabi kung gaano sila ng ahas na abalahin ang kapitan. Sa isang awkward na ngiti, sinabi ng lalaki na kamakailan lamang ay nag-apply siya para sumali sa kanilang guild. Tumalikod si Bailey, tinanong kung sino siya sa sama ng loob, at sinabi na kung gusto niyang sumali sa guild, kailangan niyang sundin ang tamang pamamaraan. Ang lalaki ay ngumiti ng awkward sa pagsang-ayon at hiniling sa akin na maglagay ng magandang salita para sa kanya. Hindi nasisiyahan si Bailey na ang matabang lalaking ito ay nangangarap lamang na makasali sa kanilang guild. Sinenyasan niya ang iba na magpatuloy. Nagngangalit ang lalaki at naisip na akala niya ay mababa ang tingin niya sa mga tao dahil lang sa medyo may kapangyarihan siya. Isang lalaking may maitim na balat at tainga ng duwende ang nagtanong kung si Bailey iyon. Si Bailey ay tumalikod sa sama ng loob at tinanong kung sino ito sa pagkakataong ito. Sa itaas ng madilim, balat na ulo ng duwende, makikita ang ika-10 antas, at sa itaas ng ulo ng batang babae sa tabi nito, ang ika-9.
Sinabi niya na sila, ang mga tao mula sa Nebulous Guild, ay palaging nagmamadaling mag-recruit ng mga tao, ngunit hindi nila kailanman nagawang tumanggap ng kahit isang tao. Isang lalaki sa karamihan ng bumulalas na ito ay isang third-rank guild, Wolfsfang Guild. Ang isa pang lalaki ay bumulalas na mayroon na ngayong 3 sa 5 pangunahing guild dito. Nagngangalit si Bailey sa galit. Tinanong ng maitim na buhok kung pangatlo si Wolfsfang Guild, na mas maganda ang Nebulous Guild at Celestial Guild. Sumagot ang lalaking may mahabang blonde na buhok na ang Celestial Guild ay nasa ika-4 na ranggo, ngunit ang Nebulous Guild ay hindi dapat maliitin, at ito ay nilikha kamakailan, at narinig niya na ang kanilang guildmaster ay isang napakalakas na tao. Sinabi niya na ang ikatlong guild, si Wolfsfang Guild, ay gusto lang gawing mahirap ang mga bagay para sa Nebulous Guild. Ngumiti ang maitim na balat na duwende at sinabing narinig nila na dumating na rin ang mga tao mula sa Celestial Guild, kaya binigyan sila ng utos na sumali. Sinabi niya kay Bailey na hindi niya kailangang mag-alala, at sa pagkakataong ito, hindi sila magnanakaw ng mga baguhan mula sa ilalim ng kanilang mga ilong. Nagngangalit si Bailey at nagkayam ng kanyang mga kamao. Inilagay ni Chana ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabihan siyang huminahon ng may ngiti, dahil hindi ito magandang lugar para makipagtalo sa kanila. Sinabi niya sa kanya na huwag hayaang ipahiya sila ng iba. Itinuro ng babaeng pulang buhok ang kanyang daliri kay Chana at sinabing naalala niya na siya ay isang salamangkero mula sa mga nakaraang monthly guild war. Tinanong ni Chana kung naalala niya siya. Hinawakan ang baba, ngumiti ang dalaga at sinabing naalala niya. Sinabi niya na siya ay isang babaeng Bailey, at idinagdag na siya ay may kakilakilabot na panlasa. Natatawa, sinabi niya na sana ay pinatay niya siya sa huling pagkakataon. Sinabi ni Chana na hindi niya siya naaalala. Nakasimangot ang dalaga sa inis at tinanong kung ano ang sinabi niya. Kalmadong tumalikod si Chana at sinabing mahirap para sa kanya na maalala ang mga taong may ganoong ordinaryong mukha. Galit na itinuro ng dalaga si Chana at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinawagan ni Chana si Bailey para magpatuloy. Si Bailey ay nakalusot ng may mali siya habang nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Sumigaw ang dalaga na ulitin niya ang sinabi niya. Lumingon si Chana at idinagdag na hindi lahat ng babae ay umaasa sa mga lalaki gaya ng ginagawa niya sa lahat ng oras. Iminungkahi niya na lahat sila ay magtrabaho ng husto. Galit na nagngangalit ang dalaga at nanumpa. Nakatitig sa pagkahumaling ang maitim na balat na duwende. Nakangiting sabi ni Bailey na aalis na sila. Ang batang babae, na nanginginig sa galit, ay nagklik sa kanyang dila at sinabing siya ay may matalas na dila. Ngumisi ang duwende at sinabing hindi ito problema. Anya, 1 linggo na lang para sa susunod na monthly guild wars at tututukan lang nila ang pagpatay sa kanya para mawalan siya ng ilang level. Tumingin sa kanya ang dalaga na may mabangis na ngiti at sinabing umaasa siya sa kanya. Kinamot ang kanyang ulo, sinabi niya na narinig niya na ang isang portal ng nakakabaliw na kahirapan ay na-activate ng isang grupo ng mga solo player. Sinabi ng batang babae na naisip niya na sila ay mga tao mula sa ilang guild at dapat silang bumalik at iulat ito. Sumagot siya na hindi na kailangang magmadali at mas mabuting mang-alap sila ng impormasyon tungkol sa piitan bago bumalik. Mahuhuli na lang daw nila at tatanungin sila pagkalabas nila sa piitan. Tinawag niya siya para umalis. Madilim na kagubatan, sa loob ng piitan. Galit na nakaturo sa pangunahing karakter ang isang lalaking may maikling buhok. Sumisigaw kung baliw siya dahil scam iyon. Tinanong niya kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kahirapan sa pagkabaliw. Ang lalaking may tainga ng duwende ay nakatiklop ang kanyang mga braso at sinabing kahit ang mga tao mula sa Celestial Guild ay hindi makapasa sa tumaas na kahirapan. Sinabi ng lalaking naka-green hood na malaki ang piitan na ito. Sinabi ng duwende na tiyak na makakapag-level up siya dito. Tinanong ng lalaking may tainga ng duwende kung dinala niya sila dito para pakainin sa mga halimaw. Ang lalaking may maikling buhok ay sumigaw na wala siyang naiintindihan pagkatapos ng lahat, at maswerte lang siya na kahit papaano ay makuha niya ang 5th level at ngayon ay iniisip niya na siya ay isang immortal. Ang pangunahing karakter ay nakatayo ng nakatalikod sa kanila, tinitingnan ang interface ng laro sa harap niya. Paglingon niya, tinanong niya kung tapos na ba silang magreklamo. Makakaakit daw sila ng mga bug monsters kung patuloy silang sumisigaw.
Idinagdag ni Ling Si na ang artificial intelligence sa larong ito ay medyo advanced. Tinanong ng lalaking may maikling buhok kung ano ang kanilang gagawin. Tinanong niya kung lalabas sila sa piitan. Tutol ang duwende na sinasabi na ngayon lang sila nagkasama. Naiinis ang tingin niya na siya ay level 1, at hindi siya natatakot na mawalan ng karanasan. Gusto niya ng karanasan, at walang pinayagang lumabas. Mahinahong sinabi ng pangunahing karakter na nagpadala na siya sa kanila ng mga item, at makukuha nila ang mga ito sa interface ng grupo. Idinagdag niya na ito ay isang kagamitan na pinili niya batay sa kanilang mga klase, at ito ay mas angkop para sa piitan na ito. Iniulat ng dialog box na ipinadala ang mga item. Binuksan nila ang interface at sinabihan sila ng pangunahing karakter na maglagay ng mga item. Nagulat ang lalaking may maikling buhok nang makatanggap ng Fire Scatter Arm Guard. Nagulat ang duwende nang makatanggap ng Red Revenant Healing Staff. Ang lalaking may tainga ng duwende ay nakatanggap ng Road of Waning Fire. Ang lalaking may berdeng buhok ay nakatanggap ng Blazing Thief na Leather Armor. Iniulat ng dialog box na natanggap ang mga item. Sinabi ng lalaking may mga tainga ng duwende na ang lahat ng mga item na ito ay maaaring isuot sa kanilang antas, at ang mga kagamitan na may mga elemental na katangian ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 pilak sa unang bahagi ng laro. Ang maikling buhok na lalaki ay bumulala sa sorpresa na ang lahat ng kagamitang ito ay may mga pag-atake ng sunog. Naisip ng lalaking nakahod na hindi niya maiwasang humanga sa pangunahing karakter. Nagulat ang duwende kung saan nakakuha siya ng napakaraming kagamitan. Sinabi ni Ling Si na pagkatapos pumatay ng napakaraming halimaw, dapat silang maghulog ng ilang kagamitan. Sinabi niya na ang mga bug ay madaling masunog, at ngayon ang pinsala sa sunog na matatanggap nila mula sa kagamitan ay makakatulong sa kanila na makabuluhang mapataas ang kanilang pinsala. Bulalas ng maliwanag na mata na duwende na hindi na siya makapaghintay. Sumigaw siya na isuot ng lahat ang kanilang gamit, at pumayag sila. Ang duwende ay tumingin sa kanyang umaapoy na tungkod na namangha, sumisigaw tungkol sa kung gaano ito kaganda. Isang lalaki na may maikling buhok na nakatingin sa apoy sa kanyang palso ay sumigaw tungkol sa kapangyarihan ng hari. Ang elf-eared boy ay nakatingin sa apoy sa kanyang dibdib na may satisfied na ngiti. Sinabi niya na kahit na sa lahat ng gear na ito ay isang nakakabaliw na kahirapan. Isang lalaking mixing buhok ang sumigaw na mas maganda siya. Tinawag siya ng duwende para mag-transform. Ling Si na may walang malasakit na mukha na sinasabing namamahagi ng strong molotovs. Sa harap niya ay isang crate na puno ng molotovs. Ang lalaki ay nagtanong ng iritabli kung siya ay isang mangangalakal. Sumagot siya na maaari lamang siyang magdala ng 60 bote, at sinabihan ang lahat na kumuha ng 15 bote dahil magiging kapaki-pakinabang ang mga ito para sa amo. Nagulat ang maikling buhok na lalaki kung may plano ba siya at kung ano ang gagawin nila sa mga halimaw sa daan. Sumagot ang pangunahing tauhan na sasabihin niya sa kanila kung ano ang gagawin sa daan. Naisip niya na inilagay niya ang lahat ng kanyang stat points sa dexterity sa unang bahagi ng laro, at pagkatapos makuha ang level 5, ipinamahagi niya ang mga puntos ng mas pantay-pantay, at ang kanyang antas ay eksaktong sapat upang ilagay sa set na ito ng level 5 na kagamitan. I-click niya ang pindutan ng pagkumpirma sa dialog box at naisip na espesyal niyang inihanda ang hanay ng mga kagamitan para sa madilim na kagubatan, na gumastos ng malaking halaga dito. Napapaligiran ng mga ilaw, ngumiti siya. Nakasuot siya ng baluti na nababalot ng apoy. Nagulat ang lalaking naka-green hood at tinanong kung ang pinakamahal na kagamitan sa tindahan ay ang mga kagamitan sa sunog na itinakda para sa isang level 5 na magnanakaw. Nakatayo roon ang pangunahing tauhan, nakasuot ng damit na nababalot ng apoy, at napabulalas ang lalaki na ito ay Starfire set. Sinabi ni Ling Si na kung gusto nilang makapasa sa piitan sa larong ito, kailangan muna nilang matuto ng isang bagay. Sinabi niya na ang bawat piitan ay may kanya-kanyang katangian. Tumingin ang lalaking nakahod na may seryosong mukha, ngumiti ang lalaking may tainga ng duwende, kumpiyansa na ngumiti ang duwende, at seryosong nakasimangot ang lalaking may mixing buhok. Ang pangunahing karakter ay ngumisi at sinabi na kung saan may mga tampok, may mga kahinaan, at sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kahinaan, maaari silang manalo. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit ang tinatawag na nakakabaliw na kahirapan ay hindi ganap na hindi madaanan.
Pumunta sila pasulong. Hinawakan ng duwende ang kanyang tungkod, kamandat, at hinimok silang sumulong. Itinaas ni Ling Si ang kanyang kamay at hinimok silang maging unang makapasa sa nakakabaliw na kahirapan. Sa pamamagitan ng pagmamasid, natuklasan ng mga tao na ang lahi ng insekto sa Heavenland ay isang lahi na may napakalakas na pakiramdam ng panganib, kaya kapag nakakaramdam sila ng panganib, pinipili nilang magtago o tumakas. Ito ang mga salita mula sa 3 volume ng Heavenland Insect Observation. Ang mga sinag ng liwanag ay kumikinang sa mga dahon ng mga puno sa isang kagubatan na puno ng mga alitaptap. Ang isang karaniwang halimaw sa madilim na kagubatan ay jug-sized mantis. Tumawag ang duwende sa lahat para tingnan. Si jug-sized mantis, na mukhang isang magandang babae na may maikling puting buhok, ay lumabas sa mga palumpong. Sinabi niya na siya ay cute. Ibinaba ng pangunahing tauhan ang kanyang ulo, sinabihan siyang ibaba ang sarili. Tinanong niya ito kung nakikita niya ang pagnakawan sa kanyang kamay. Ang braso ng mantis ay tumagos sa katawan ng hayop. Tinanong ni Ling Si kung gusto niya, para maging pareho ito sa kanya. Tumakas ang mantis. Ang batang lalaki na may mga tainga ng duwende ay bumulalas na siya ay tumakas. Sinabi ng lalaking nakahod na ang mga insekto ay napakabantay. Sinabi ng duwende na ang mantis na ito ay mukhang napaka-cute. Sinabi ng pangunahing tauhan na kung ito ay makikita ng kahit isang segundo pa, ito ay makakaakit ng maraming halimaw. Tinanong siya ng lalaking nakahod kung paano nila matatalo ang mga halimaw, dahil kahit na ang kanilang lahi ay napakarupok, ang kanilang pag-atake at bilis ay napakataas. Napansin at nagulat ang mixing buhok na tinawag niya itong boss. Sinabi ng lalaking nakahod na lahat ng halimaw sa nakakabaliw na kahirapan ay may dagdag na kalusugan, pag-atake, at depensa. At ang mga pag-atake ng lahi ng insekto ay humaharap sa pagputol ng pinsala na nagpapababa sa kalusugan ng target sa paglipas ng panahon. At pagkatapos ng ilan sa kanilang mga pag-atake, mamamatay sila sa pinsalang ito. Sumang-ayon ang pangunahing karakter at sinabing hindi nila direktang lalabanan ang lahat ng halimaw. Sinabi niya na sa madilim na kagubatan, may mga pabilog na sona na konektado sa isa't isa, at ang bawat bilog ay nagmamarka ng ibang sona. Gumuhit siya ng 3 bilog sa lupa, kung saan nakasulat ang boss, spider zone, moth zone, at mantis zone. Sinabi ni Ling Si na kadalasang kailangan nilang i-clear ang 3 zone na ito para makarating sa boss. Inilista niya ang mga halimaw na nagpo-protekta sa mga sonang ito, ang mga mantis na nakita nila, ang mga gamo-gamo, at ang mga gagamba. Naisip niya ang isang kayumangging silweta ng isang gamo-gamo na may matutulis na kuko at isang lilang silweta ng isang gagamba na may maraming pangil. Nakasimangot, idinagdag ng pangunahing tauhan na may isa pang espesyal na nilalang, isang neutral na halimaw, ang umiiyak na mga ibon. Nagulat ang mga lalaki, at sinabi ng babaeng duwende na may matingkad na mata at ngiti na parang cute talaga. Dapat mahal ang mga ito, naisip niya. Sinabi ng pangunahing tauhan na ang ibong ito ang susi sa pagkumpleto ng piitan na ito. Sinabi niya na sa pamamagitan ng paggamit ng predatory instinct at hidden path ng insect race, madali nilang mararating ang boss area. Ginaya ng duwende ang isang ibon, pinitik ang mga braso nito na parang mga pakpak at gumawa ng parang ibon, at tinanong kung sa tingin nila ay gagawa sila ng ganoong tunog. Ang batang lalaki na may mga tainga ng duwende ay ngumisi at pumayag. Ang lalaking may maikling buhok ay tumawa ng kaakit-akit at sinabing malamang na sila ay magiging cute tulad niya. Sinabi ng lalaking nakahod na dapat niyang isulat ang mga estratehiya para sa pagkumpleto ng piitan. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa kanila ng may sama ng loob at sinabi na hindi niya ito uulitin, kaya dapat silang tumigil sa pagpamangka at makinig. Naisip niya na, gaya nang inaakala niya, nag-aalala sila sa kanya. Sinabi niya sa kanila na ipaalam sa kanya ang kanilang mga pangalan para sa madaling komunikasyon. Ang dialogue box ay napuno ng kahilingan na makita ang personal na impormasyon ng manlalaro. Awkwardly tumawa ang nakahod na lalaki at sinabing ang palayaw niya ay Invincible J Drama Ron, at matatawag lang nila siyang J Ron. Walang pakialam na sinabi ng lalaking may maikling buhok na fan siya ng mga Japanese TV show. Ang pangalang Bone Piercing no Loneliness, Heartbreaking no Sadness ay lumitaw sa itaas ng lalaking may mga tainga ng duwende. Na may ngiti ng ngiti, sinabihan niya silang tawagan siya niyan.
Inakala ng pangunahing karakter na ito ay isang kaiyahiyang anti-mainstream na pangalan. Anti-mainstream daw ang tawag nila dito. Naiinis siyang sumigaw na hindi siya anti-mainstream. Nakasimangot ang mixing buhok at sinabing long handsome face ang palayaw niya, para matawag nila siyang long face. Ngumiti ng ngiti ang duwende at sinabing matatawag nila itong Shaolan. Gusto daw niya ng pera at malalakas na lalaki. Kaakit-akit siyang tinanong ng mga lalaki kung pinag-uusapan niya sila. Ang pangunahing tauhan ay tumawag upang pumunta sa susunod na hakbang upang hanapin ang umiiyak na ibon. Nang mapansin ang isang dilaw na ibon na may malalaking mata, hiniling ng duwende na maghintay at tinanong kung ito ay isang umiiyak na ibon. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa isang sanga ng puno, na humawak ng sumisigaw na ibon sa tabi ng paa. Ang mga ibon sa pugad sa malapit ay sumisigaw. Itinuro ng duwende ang isang galit na daliri sa ibon. Sinabi ng anti-mainstream na ang pangalan ay hindi angkop sa kanya. Si Ling Si, na inakbayan ng ibon na huni sa kahihiyan, ay sinabihan itong huwag matakot at bibigyan niya ito ng magagandang bug. Tinanong ng duwende kung bakit nila siya pinapakain. Iniulat ng dialogue box na masaya ang ibon. Ngumiti ang pangunahing tauhan at sinabing sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng mga bug na nakita nila sa kalsada para magpakita ng mabuting kalooban, makukuha nila ang item. Binati ka ng dialogue box sa pagkuha ng nakatagong item, Weeping Flute. Inilarawan nito ang item, isang regalo mula sa Weeping Bird bilang parangal sa pagkakaibigan. Maaari itong gumawa ng isang kaaya-ayang huni, ngunit para sa ilang mga insekto ito ay isang senyales ng panganib. Sinabi ng duwende na nakasimangot na hindi niya akalain na magkakaroon ng nakatagong bagay ang gayong pangit na ibon. Sa pagtaas ng kanyang palad, sinabi ng pangunahing karakter na walang mga walang kwentang NPC sa larong ito, at ang tanging tanong ay kung may nakatuklas ng kanilang mga benepisyo o hindi. Si J-Ron ay kumukuha ng mga tala sa isang libro. Tinanong ng Longface kung babalik sila sa lugar ng Mantes. Hawak ang plote sa kanyang kamay, sumagot ang bida na gamit ang plote na ito, makakarating sila sa amo sa pamamagitan ng maikling landas. Dagdag pa niya, medyo may problema ito. Tinanong ni J-Ron kung paano niya nalaman ang mga trick na ito at kung mayroon siyang karanasan sa flute na ito. Napansin at nagulat si Longface na tinawag niya itong boss muli. Naisip ni Ling Si na hindi niya masabi sa kanila na nalinis na niya ang piitan na ito ng hindi mabilang na beses sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya na bago pumunta dito, pumunta siya sa pangunahing aklatan ng lungsod ng Kasfado at nagbasa ng ilang mga libro tungkol sa pagmamasid ng mga insekto, at mayroon silang impormasyon. Magagamit lang daw ito pagkatapos basahin. Sinabi niya na, halimbawa, ang flute na ito at ang insect repellent effect nito ay walang gagawin ng hindi nalalaman ang tungkol sa mga ito. Si J-Ron, na nagsusulat ng mga tala, ay nagsabi na hindi niya maisip na sa silid-aklatan ay matututunan mo ang mga ganoong bagay. Sinabi ng anti-mainstream na naisip niya na umiral ang library para lang ipakita at hindi niya alam na magagamit ito sa ganoong paraan. Humikab si Shaolan at sinabing nakakainip ang pagbabasa ng mga libro. Binuksan ng pangunahing tauhan ang mapa at sinabihan silang buksan ang mapa at tingnan ng mabuti. Sinabi niya na ang lugar sa gilid ng mapa ay isang latian at ang fox ay napapalibutan nito. Sinabi niya na karaniwang walang lalakad sa latian. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil hindi niya alam ang kalsadang ito, at maaari kang mawala doon anumang oras, at dahil ang mga halimaw doon ay nakakalat ng walang regularidad, at hindi ito kasing ligtas sa isang normal na kalsada. Tinanong ng anti-mainstream kung sinadya niyang sabihin na hindi ligtas ang shortcut na ito. Tinanong niya kung ipinapadala niya sila sa kanilang kamatayan. Binigyang pansin ni Shaolan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang tungkod. Sumagot si Ling Si na ang Weeping Bird ay isang halimaw na dalubhasa sa pangangaso ng mga halimaw ng lahi ng insekto, at ito ang kanilang likas na kaaway, at ang plote ay nakakagawa ng kanilang tunog, na tumatama sa takot sa mga insekto. Masayang itinaas ni Shaolan ang tungkod sa kanyang ulo, ibinulalas na nakuha nila ang mga bagay at isang shortcut. Hinimok niya silang magpatuloy, sa pagtingin sa latian na slush sa ilalim ng kanyang mga paa na may hindi nasisiyahang mukha. Tinanong niya kung ito lang ang paraan. Tinanong niya kung ano ang shortcut. Itinaas ni Shaolan ang kanyang tungkod at sumigaw ng hindi nasisiyahan, bakit nila pinipilit ang isang magandang babae na maglakad sa gayong latian?
Napansin ng anti-mainstream nang may sama ng loob na basang-basa ang kanyang magic robe. Sinabi ni Longface na mahirap para sa kanya na maglakad, na para bang kinakaladkad niya ang isang malaking bato sa likod niya. Si Xiaolan ay sumigaw sa sama ng loob na lahat siya ay marumi. Ang pangunahing tauhan na may plotes sa kanyang bibig ay nagtanong kung gusto nilang bumalik at labanan ang mga halimaw. Sa pagsilip sa kanila ng pagsimangot, sinabi niya na kung ayaw nilang magbayad ng ganoong kaliit na presyo, baka hindi man lang nila maisip na dumaan sa nakakabaliw na kahirapan. Sinabi niya sa kanila na tumahimik at sundan siya dahil papasok sila sa Monster Zone. Bumantong hininga si Xiaolan at sinabing basa ang kanyang damit at paa. Dinidilat niya ang kanyang mga mata, may napansin. Mayroong ilang malalaking gagamba sa kanyang harapan. Sinabihan siya ng pangunahing karakter na maging kalmado. Ang anti-mainstream ay nagbigay ng gulat na hitsura sa mga gagamba at sinabing mayroon silang nakakatakot na aura. Binuksan ng gagamba ang bibig nito, tinitigan ang mga ngipin nito. Sa itaas ng kanyang ulo, nakasulat na ito ay isang level 5 silk spider. Ipinahayag nila na ito ay inaasahan mula sa isang nakakabaliw na kahirapan. Tumawag si Xiaolan sa takot na darating sila. Ang pangunahing tauhan ay nagsimulang tumugtog ng plota, at gumawa ito ng mga huni. Nanlaki ang mga mata ng gagamba sa alarma. Nagyelo sila sa lugar, nanginginig sa takot. Sinabi ng Longface na talagang gumana ito. Sinabi ng anti-mainstream na tumigil sila sa paggalaw. Sinabi niya na tila takot sila sa plota. Mabilis na tumakas ang mga gagamba. Masigasig na bumulala si Jaron. Sinabi ng anti-mainstream na hindi niya maisip na ang mga ibong ito ay lubhang kapaki-pakinabang, at lahat ng mga halimaw na may nakakabaliw na kahirapan ay natatakot sa kanila. Sinabi niya na sila ang kanilang likas na kaaway sa isang kadahilanan. Nakasimangot, sinabihan sila ng bida na huwag mag-relax at mabilis na sundan siya. Sinabi niya na ang shortcut na ito ay hindi madali, sila ay ganap na umaasa sa plote na ito, at kung sila ay mawala, sila ay aatakihin ng lahat ng uri ng mga halimaw sa piitan na ito. Maraming iba't ibang halimaw ang damapo sa mga sanga sa itaas nila. Sinabi ni Xiaolan na nakakatakot ito at kailangan nilang umalis dito sa lalong madaling panahon. Pagtingin sa itaas, sinabi ng Longface na nakaupo sila sa itaas. Sinabi ng pangunahing karakter na ito ang presyo para sa isang maikling biyahe. Pagdating sa lupa, sinabi niyang dumating na sila at ligtas na ang lugar. Pag-akyat sa latian, sinabi ni Xiaolan na ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mad-ulash na putik. Namula ang Longface at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Sabi ng dialogue box, pinili mo ang function ng paglilinis ng katawan. Ikaw ay magiging malinis at kumikinang. Sinabi ni Ling Si na naging maayos ang lahat. Bulalas ni Xiaolan bilang kaluwagan na sa wakas ay nasa tuyong lupa na sila. Sinabi ng Longface na kahit na ito ay isang maikling biyahe, inabot sila ng kalahating oras. Tinanong ng pangunahing karakter kung sa tingin nila ay hindi ito katumbas ng halaga. Nagulat ang Longface. Sabi ng dialogue box, matagumpay ang paggalugad. Narating mo na ang portal ng dungeon boss. Sa harap nila ay isang malaking madilim na pulang portal. Nagulat si Longface na nakarating na sila sa boss portal. Naisip ng pangunahing karakter na ang portal na ito ay nagbubunga ng mga alaala. Sinabi ng anti-mainstream na ang lahat ng mga halimaw na ito dati ay nakakatakot. Tinanong niya kung talagang lalabanan nila ang isang boss ng nakakabaliw na kahirapan. Tinanong ng Longface sa takot kung may nabasa ba siya sa library tulad ng sikreto ng paglilinis ng piitan ng walang laban sa boss. Nakangiti, sumagot siya na kailangan nilang gumamit ng tunay na kakayahan para talunin ang amo. Nagulat ang tingin sa kanya ni Xiaolan. Pumasok sila sa isang madilim na pulang portal. Sa kabilang panig ng portal ay isang malaking halimaw na mud dragon, Panginoon ng Latian. Ang pulang dialogue box ay nagsasabi, Level 5, Sublord Grade. Inilagay ni Jaron ang mga Molotov sa lupa. Pinunasan ang pawis sa mukha niya, binuksan niya ang chat. Tinanong ni Longface sa chat kung nakikita nila ang kanyang mensahe. Tinanong ni Jaron kung bakit siya nagtatype kung maaari lang siyang gumamit ng voice chat. Sumagot siya na lahat ay sobrang kinakabahan ngayon at natatakot siya na takutin niya sila kapag gumamit siya ng voice chat. Tinanong niya kung handa na ba ang lahat sa kanyang tabi. Sumagot si Jaron na handa na ito.
Nakatayo ang Longface sa isang kalapit na bangin, naglalagay ng mga Molotov sa lupa, at nagbibigay ng thumbs up. Nag-thumbs up si Jaron at sinabing walang problema. Sinabi ng Longface sa chat na nagkataon na alam ni Ling Si ang terrain ng teritoryo ng boss. Tinanong niya kung paano niya nalaman ang napakaraming detalye. Naalala niya kung paano sinabi sa kanila ng pangunahing tauhan na dapat nilang kabisaduhin ang kanyang mga susunod na salita. Nakatayo sa harap ng natutulog na amo, sinabi niya sa kanila na magagawa nilang talunin ang amo ng direkta gamit ang kanilang kasalukuyang antas at kagamitan. Tinanong ni Xiaolan kung ano ang dapat nilang gawin noon. Paglingon, sinabi niya na binigyan niya sila ng strong molotovs para ihagis sa amo noong nag-aaway sila. Ipinaliwanag niya na ang pagtama ng 3 molotov ng sunod-sunod ay maglalagay ng nasusunog na epekto sa kaaway, at ang Mud Dragon, Lord of the Swamp ay hindi lamang mahina sa apoy, ngunit makakatanggap din ng pamparami ng pinsala sa ilalim ng nasusunog na estado. Si Longface ay sumimangot at nagtanong kung saan sila maghahadges ng mga molotov, dahil kung lalapit sila sa kanya, papatayin niya silang lahat sa pamamagitan ng pag-atake ng buntot. Ipinikit ni Xiaolan ang kanyang mga mata at sinabing ito ay masyadong mapanganib at ayaw niyang gawin ito. Idinagdag ng Longface na limitado ang distansya kung saan maaari silang magtapon ng mga molotov. Sumagot ang pangunahing tauhan na hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito. Nakasimangot, sinabi niya na naghanda na siya ng isang set ng mga posisyon para sa kanila. Sinasabi ng dialogue box na ipinadala niya ang mga coordinate ng mapa sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa pag-asa sa natutulog na amo, sinabi niya na tungkol sa tanong kung kailan sila ihuhulog, kailangan lang nilang hintayin ang kanyang senyales. Maingat na sinabi ni Jaron na ang kanilang amo ay dapat magkaroon ng ilang mga kaibigan na nakapasa na sa mas mababang mga paghihirap ng Dark Forest, at kaya malamang na alam niya ang lahat ng impormasyong ito. Idinagdag niya na ang mga koneksyon sa lipunan ay isa rin sa kanyang mga lakas. Nairita ang tanong ni Longface kung kailangan siyang tawagan na boss. Si Xiaolan, nanginginig, ay nagsabi na siya ay kinakabahan at sinabi niya na bibigyan niya sila ng senyales. Tinanong niya siya kung bakit hindi pa niya ito naisumat. Sinabi ng anti-mainstream na dahil marami na itong naplano, maaari lamang itong paniwalaan. Idinagdag niya na kung mayroong anumang mga problema sa kanyang mga tagubilin, babayaran nila siya para dito. Huminga ng gusto si Xiaolan, sinusubukang huminahon. Sinabi ni Jaron na sinabi niya na aakitin niya ang amo ng mag-isa, at nagulat ito sa kanya, at talagang gusto niyang makita kung paano niya ito gagawin. Dapat daw niyang maunawaan na ang boss ng Insanity Difficulty ay may ranggong sublord. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa isang bato sa likod ng amo, nakaunat ang kanyang mga braso. Nakatulog si Mud Dragon. Napangiti na sabi ni Ling Si na matagal na silang hindi nagkikita, at halos nakalimutan na niya kung ilang beses na silang nag-away sa nakaraan niyang buhay. Naisip niya na pagkatapos maabot ang ikalimang antas, nakuha niya ang passive skill combo accumulation, at kung ang kanyang mga pag-atake ay hindi naantala ng pag-atake ng kaaway, maaari siyang makaipon ng mga pag-atake at gumamit ng isang espesyal na hanay ng kasanayan ng kagamitan gamit ang kanyang bagong kasanayan sa Rush, tulad ng ang Ultimate Trigger Skill. Nakasimangot, dinidilat niya ang kanyang mga mata. Tumalon siya pababa, sumisigaw na magising ang amo at salubungin ang kanyang pagkamatay. Isang punyal ang lumitaw sa kanyang kamay. Nag-iwan ng bakas ng dilaw na enerhiya sa kanyang kalagayan, hinampas niya ng husto ang boss pabalik. Lumawak ang pulang mata niya sa inis. Iniulat ng dialogue box na nabalisa niya ang pagtulog ni Mud Dragon, ang Panginoon ng Latian. Nagpakawala siya ng malakas na ungol at tinanong kung gaano siya ng ahas. Ang hamak na lalaki, naabalahin ang kanyang pagtulog. Ang pangunahing tauhan ay dumapo sa lupa, at pagkatapos tumingin sa kanya, sinabi na muli silang nagkita. Binalot siya ng Mud Dragon ng paa. Iniwasan nito ang kanyang pag-atake at tumalon sa kanyang paa. Tinakbo niya ito. Ang pangunahing tauhan ay tumakbo sa paa ng halimaw, na nag-iwan ng bakas ng apoy sa likod niya. Nagulat ang tingin sa kanya ng amo, at isang berdeng likido ang lumabas sa kanyang bibig. Nilagyan niya siya ng berdeng likido, at umiwas ang bida sa isang pagtalon. Sinabi niya sa isang ngiti na alam niya ang lahat ng kanyang mga trick tulad ng likod ng kanyang kamay. Habang papalapit siya sa malaking kuko ng halimaw, sinabi niyang alam niya ang lahat ng kakayahan nito.
Nang mapunta siya sa malaking itim na kuko, tumingin siya sa berdeng likido na niluraan siya ng halimaw. Nakangiti, sinabi niya na ang distansyang ito ay sapat na. Ginamit niya ang kasanayan sa backstab. Nasa likod siya ng halimaw na may ngiti, hawak ang kanyang punyal. Makalipas ang isang oras, umupo si Xiaolan na nakalawit ang mga paa sa bangin at nagtanong kung bakit hindi pa rin niya ito sinenyasan, pagkatapos ng lahat ng oras. Ang anti-mainstream ay bumulalas na isang buong oras ang lumipas, at nagpasya siyang tumakas. Galit na nagtanong si Longface kung ano ang kanyang ginagawa dahil hindi siya maabot ng voice chat. Umaasa daw siya na hindi nabigo ang kanyang plano. Sinabi ni J-Ron na hindi ito malamang, dahil sa impormasyon ng koponan, kumpleto pa rin ang kanyang health bar. Nagulat siya na hindi pa rin siya nagsimulang makipag-away sa amo, kung hindi, bakit hindi bumaba ang kanyang health bar sa napakaraming oras. Narinig nilang sinisigawan sila ng pangunahing tauhan para maghanda. Nakita nila ang isang ulap ng alikabok na papalapit. Tinanong ni J-Ron kung boss ba iyon. Ipinahayag ni anti-mainstream na talagang naakit niya ang amo dito. Tinanong ni Xiaolan kung ano ang dapat nilang gawin. Nakasimangot, sinigawan sila ni Ling Si na huwag kumilos ng masyadong mabilis at hintayin siyang akitin ng amo sa gitna. Habang tumatakas siya sa malaking halimaw, naisip niyang kitilin nila ang kanyang buhay sa isang sandali. May sumigaw na tingnan ng kalusugan ng amo. Nagulat si Longface nang makitang nag-iisang ibinaba niya ang kanyang kalusugan ng 2 katlo. Tinanong niya kung paano niya ito ginawa. Masigasig na bumulala si J-Ron na hindi kapanipaniwala ang amo. Sumigaw sa kanila ang pangunahing tauhan para maghanda. Habang tumatakbo siya palayo sa halimaw, tinutukan niya sila ng punyal at sinigawan silang basagin ang kanilang mga Molotov na parang nabubuhay sila sa huling araw nila. Naghagis sina Longface at J-Ron ng mga Molotov, sumisigaw ng malakas. Ang anti-mainstream ay naghagis ng mga Molotov gamit ang isang ngiti. Ipinikit ni Xiaolan ang kanyang mga mata at naghagis ng mga Molotov nang hindi tumitingin. Sumigaw na wala na siyang pakialam at itatapon na lang silang lahat. Nahulog ang mga Molotov kay Mud Dragon, na nakatayo sa lupa na. Nakabuka ang bibig at itim ang ngipin. Nabasag ang mga bote sa katawan nito, at ang halimaw ay nilamon ng apoy. Sumigaw si J-Ron para mamatay siya. Ngumiti si Xiaolan at naisip na maganda ito, na para bang binubugbog niya ang freak na ito sa pera. Ang mga taong anti-mainstream ay nanunood ng hindi makapaniwala habang siya ay marahas na naghagis ng mga Molotov, na tumatawa ng galit. Pulang dugo ang bumulwak mula sa mga mata ng nasusunog na halimaw. Sumigaw sa kanila ang pangunahing tauhan para mag-ingat, dahil malapit na siyang pumasok sa berserk mode. Sinabi niya na kapag ang boss ay pumasok sa berserk mode, ang kanilang mga Molotov ay hindi na may lalapat sa kanya, at ito ang kanyang espesyal na kasanayan sa berserk mode. Ang isang dialogue box ay nag-anunsyo na ang mga Molotov ay hindi matukoy ang target. Tinanong ni Longface kung ano ang dapat nilang gawin. Iwinagayway niya ang kanyang punyal, sinigawan sila na ihagis sa kanya ang mga Molotov. Nagulat sila kung baliw siya, at sinabing kahit hindi sila manalo, hindi na kailangang magpakamatay, at hindi nila papatayin ang sarili nilang kasamahan. Nagulat sila, at sinigawan ni Ling Si na ihagis sa kanya ang mga Molotov. Sumigaw si J-Ron na naniwala siya sa kanya at naghagis ng Molotov. Pinuri siya ng pangunahing tauhan para sa kanyang mabuting gawa. Ilang Molotov ang nahulog sa ibabaw niya habang nakatayo siya sa harap ng amo, na nababalot ng apoy. Sabi ng dialogue box, na-activate mo na ang espesyal na kakayahan ng Starfire set. Sa loob ng 30 segundo, ikaw ay magiging immune sa anumang pinsala sa sunog, at ang iyong susunod na pag-atake ay haharapin ang pinsala sa sunog, na haharapin ng 5 beses na mas maraming pinsala sa nasusunog na mga target. Ang mga mata ng pangunahing tauhan ay nagniningas sa apoy, at nag-alok siyang sumayaw sa marahas na apoy na ito.